Okay, so let's have the continuation of the discussion for lesson 2. So we will have continuous compounding, discrete payments, discount, and inflation. So apat na topic to. Una, we have continuous compounding. Second, we have discrete payments. Then third, discount and inflation. That is why we have the objective of this lesson. First one is we will differentiate continuous compounding from discrete payments. Then, of course, we will define discount operationally. So, meaning, we will define the term discount, applying it in real life situation. Then, we will discuss inflation, which is due nowadays kasi nararamdaman natin yan. And of course, we solve problems involving those concepts, continuous compounding, discrete payment, discount, and inflation. Okay? So let's have the first two, which is the continuous compounding and discrete payments. 'Di ba kung tapos na kayo sa EDA, doon natin na-encounter yung salitang continuous at saka discrete. Because in statistics, we have this what we call continuous variable and discrete variables. Okay? For a while. Okay. Sorry for that. I just check kung umaandar yung recording. Okay? So, same lang naman yung meaning ng salitang continuous at saka discrete in terms of money-time relationship. Okay? So, dito lang, bibigyan lang natin siya ng bagong flavor since pinag-uusapan nga natin dito ay pera, 'di ba? Perang inutang or perang pinautang. Ayan, okay? So, in discrete compounding, yung interest is compounded. Remember ha, still ang ginagamit dito ay compound interest. Is compounded at the end of each finite length period of time. Kaya nga siya discrete. Ibig sabihin, may simula, may end. Parang ganon, okay? So, such as month, quarter, quarter of a year, semi a year, so on and so forth. So, yun yung discrete. Basta may simula at may katapusan. Ganyan. Pag continuous naman, ina-assume natin na yung cash payment will happen only once per year. Okay? Pero yung compounding niya is continuous throughout the year. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nangutang ako, then 1 year ang kontrata, hindi ko siya babayaran ng 1 year. Okay? Ibig sabihin, at the end of 1 year ko na siya babayaran. I mean, hindi ko siya huhulugan buwan-buwan. Okay? Wala akong gagawin na payment in a year. Pero at the end of the year, doon ko babayaran yung utang. Okay? Even though at the end of the year ko siya babayaran, pero yung compounding, yung pagpatong ng tubo is continuous throughout the year. So, kumbaga mga anak, parang araw-araw tutubuan yung pera. Parang ganon, okay? Kaya siya continuous. Even though may end pa rin naman, kasi nga, di ba, after 1 year, babayaran ko rin naman yung inutang ko. Pero yung pagpatong ng interest, tuloy-tuloy. Hindi ka tulad dun sa discrete, halimbawa, sinabi na to be compounded quarterly. So, ang patong ng tubo, every 3 months lang. Pag continuous, parang ang patong ng tubo, every day. Kasi nga, continuous siya. Okay? So, that is why, pagdating ng panahon at kukuha kayo ng property or maglo-loan kayo sa bangko, tignan nyo maigi kung discrete ba or continuous compounding yung gagamitin ng bangko. Okay? So, eto yung natin, formula natin. Magkaiba to ha. Eto, magkaiba siya. Eto yung formula natin for discrete compounding. Tapos, ito yung for continuous compounding. So, ito naman yung mga meaning ng mga quantities na yan. Yung R, yan yung nominal rate of interest. Nominal rate ha, kasi nga, compound interest pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Then, yung RM dito, ayan, that is rate of interest per period. Tapos yung M natin, number of interest periods per year. Yan pa rin yung kapag compounded annually, 1 yung M, compounded semi-annually, yung M ninyo is 2, compounded quarterly, yung M ninyo is 4, so on and so forth. Yun pa rin yan, ha? Then ito, ayan, yung product ng M at saka N, that is the number of interest period in N years. So, depende kung ilan yung itatagal nung utang. Ayan, okay? Or nung perang hiniram. Then, dito sa continuous compounding, makikita ninyo may bago tayong variable.
quantity rather, kasi may value na to, hindi na siya variable. And that is what we call the Euler's constant. Ito yon. Ito yung value ni Euler's constant. 2.718, blah, 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 blah. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Okay? Pero, pag nag-compute kayo ng problem, pindutin nyo na lang to mismo sa calculator. Meron to sa calculator. Parang, wala kasi akong hawak na calculator dito. Parang alpha muna, tapos somewhere sa baba, hanapin nyo yung parang small letter E. Ayan, pindutin niyo, ito yung lalabas na value. Yan ha. So, hindi nyo na kailangan i-memorize. Pindutin nyo lang sa calculator natin. Tapos dito, para lang matandaan ninyo, pag continuous, nandun si Euler's. Pag discrete, wala si Euler's. Okay? Kasi nga, pag continuous, tuloy-tuloy yung pagpatong ng interest. Okay? So, let's have a problem here. So, let's compare the accumulated amounts after 5 years of 1,000 invested at rate of 10% per year. Okay? Kung it will be compounded una annually, semi-annually, quarterly, monthly, daily, at saka continuously. So dito, sinasabi, ko-compare natin magkano yung magiging amount, okay, ng pera na ininvest sa halagang 1,000 pesos sa loob ng 5 taon na merong 10% rate of interest kung ang pagpatong ng tubo ay gagawing annually, semi-annually, quarterly, monthly, daily, and continuously. Okay? So, ito na yung solution yan. Ayan, okay? So, si annually, si semi-annually, si quarterly, si monthly, saka si daily, pwede nyo gamitan yan ng formula ng discrete compounding. Kasi 'di ba mabibilang eh, may simula, may end, parang ganon, okay? Kaya discrete compounding yung ginamit na formula. Ito 'yan. Ito ha. Kaya ayan, mag-iiba-iba lang tayo dito sa value ng M. Pero ang N natin dito lahat iisa, which is the 5 years. So sa annually, ang M nyo 1, ang N nyo 5. Ayan, okay? Sa semi-annually, ang M nyo 2, ang N nyo 5 pa rin. Sa quarterly, ang M nyo 4, ang N nyo 5 pa rin. Okay? Tapos makikita ninyo, isa lang naman yung value ng principal. Kasi kino-compare lang naman natin. 'Di ba? Ano yung magiging future worth ng pera kapag annually, semi, quarterly, monthly, daily, at saka continuously. Then sa monthly, ang M nyo is 12, ang N nyo 5 pa rin, ang principal nyo 1,000 pa rin. Tapos sa daily, dito ang ginamit ko is 366. Ibig sabihin, binilang talaga. Okay? Binilang talaga yung dami ng araw sa loob ng isang taon na yan. And sasabihin natin na 366 yan, so therefore, leap year. 'Di ba? May additional na 1 day si February. Okay, pero kung halimbawa, ang nakalagay naman doon is average of, ang M na gamitin nyo dito is yung 360. Okay, kasi yun yung average of if you could still remember. Then kung di naman at exact number of days pa rin ang gagamitin pero hindi siya leap year, yung 365 ang gagamitin nyo. Kung natatandaan nyo pa, di ba? Sa simple interest natin diniscuss yun. Pero dito, kunwari na lang, inassume ko na lang na leap year siya. Then exact number of days ang ginamit. Kaya ang M ko dito is 366. That is already yung pinakamaraming araw kung daily ang computation. Ayan, okay? Pero ang N nyo, 5 years pa rin, kaya parang 5 times 366 will give you 1,830. Tapos ang principal ninyo, 1,000 pa rin. Okay? Tapos pagdating sa F, dahil nga continuously na siya, ginamitan ko na siya ng formula for continuous compounding. Ito. Ayan yung may Euler's. Ayan ha. So, ito na siya. Ayan. Tapos, di ba mga anak, kung mapapansin niyo, same almost yung value ni daily at saka ni continuously. Di ba? Kaya pag daily ang patong ng interest, parang continuous na rin siya. Okay? Parang continuous compounding na rin siya lumalabas kasi nga daily siya. Ayan ha. So, ito yung sample natin for discrete and continuous payment. Ayan. Let's move now to discount. Ayan, di ba halimbawa, pag narinig natin yung salitang discount, parang, di ba, parang makakatipid tayo dyan. Kasi halimbawa, sale yung ganito. Pag sinabing sale, may discount from the original price. Okay? Pero kapag yung term na discount ay ginamit sa
money lending or sa pagpapahiram, pagpapautang, meron siyang different interpretation. Okay? So, yung discount, on a negotiable paper, ito yung sinasabi natin na iba yung meaning niya sa discount na naiintindihan natin pag bumibili tayo ng item na discounted, di ba? Difference yan between the present worth and the worth of the paper sometime in the future, or yung face value nung pera or nung principal. Okay? Kaya ano nangyayari dito, discount will be computed as future worth minus the present worth. O, to cut the long story short para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, umutang ka sa akin ng 1,000. Okay? 10% ang interest. So, that is 100 pesos. Diba? 10% of 1,000 is 100 pesos. Ngayon, hindi ko bibigay ng buo yung 1,000 sa'yo. Kasi tatanggalin ko na yung discount, which is the 100 pesos. So, meaning, si discount, in other words, that is already the advance interest. Okay? Na ibinabawas na doon sa principal na uutangin ni borrower. Kaya si discount, pag discount ang ginamit, hindi mo na makukuha ng buo yung perang inuutang mo. Kasi lalabas, tatanggalin na nila yung advance interest. Okay? So, nangutang ka ng 1,000, hindi mo na makukuha ng buo yung 1,000, tatanggalin ko yung 100, therefore, 900 na lang ang makukuha mo. Okay? Yun ang inflow sa'yo, yun ang papasok sa'yo. Pero, ang outflow nun sa'yo, 1,000 pa rin. So, babayaran mo pa rin ako ng buo na 1,000. Kumbaga, parang tinanggal ko lang yung advance interest. Pero, ang bayad ng utang mo, buo pa rin, which is 1,000. Kasi yun naman talaga yung total principal, okay, na discounted lang yung napag-usapan nating term. Okay? So, dito class, meron tayong set of, what do you call this? We have their set of equations na pwedeng gamitin. So, itong dalawa, ayan, yung nakikita nyo itong dalawang value ng D. D is the discount rate. Okay? So, ito, parehas lang yan ha. So, kahit alin dyan yung gamitin yung formula, same lang ang lalabas. Then, ito naman, ito yung rate of interest. Iba si discount rate sa rate of interest. Si discount rate is yung rate ng or porsyento nung tinanggal na tubo sa principal. Okay? Pagka naman rate of interest is kung magkano yung ipinatong na tubo doon sa pera nyo. Okay? Kaya halimbawa, ang rate of interest doon sa inutang mong pera sa akin na 1,000, ano yung percentage ng 100 of 1,000. Then yung rate of interest is ano yung napag-usapan natin na interest na ipapatong ko dun sa perang hiniram mo. Okay? So, let's have an example here. A man borrowed 10,000 from a bank and promised to pay the amount for 1 year. So, nangutang ng 10,000, nag-promise na babayaran for 1 year. Pero, natanggap na lamang niya is 9,600. Bakit? Kasi, binawas na ng bangko yung advance interest na 400. So, dito, find the rate of discount and then B, the rate of interest that the bank charge him. So, dito mga anak, ayan. Actually, itong letter A, yung rate of discount, kahit hindi nyo na i-formula yan. Diba? Practically speaking, kunin mo lang ano ang percentage ng 400 sa 10,000. Okay? Or ilan yung percentage ng 400 sa 10,000. So, that is 4%. So, meaning, yung rate of discount mo dito is already the 4%. Pero, let's do it in normal way of solving worded problem. Ito yung solution niya. Okay? So, you start with your cash flow diagram. So, dito mapapansin ninyo, ang inflow na lang is yung 9,600. Pero ang outflow, 10,000. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kahit na binawas yung advance interest, babayaran nyo pa rin siya ng buo kung magkano talaga yung principal value. Then, lalabas ang discounted amount is 400. So, yung discounted amount, yun yung halaga na kinaltas doon sa principal na inutang mo. At yun na lang talaga yung actual na marireceive ni borrower. Okay? So, dito,
Ayan, since we have to do it mathematically. So, yung discount rate na formula na ginamit ko, class, ito. Ito lang. Bakit? Kasi unang-una, alam ko naman ako magkano yung discount value, which is the 400. Then, alam ko rin naman kung magkano yung principal, which is the 10,000. So, pwede ko nang gamitin to. Pero, kung gusto nyo nito, pwede naman. Kaya lang ito kasi, uunahin yung isolve si I pag ito ginamit nyo. 'Di ba? Kasi may I dito eh. Okay? Wala pa naman tayong value ni I. Kaya, dito tayo sa isang formula. Pero halimbawa, may value ka na ni I, sinabi na sa problem. Halimbawa, pwede mo nang anuhin to. Pwede mo nang gamitin to as formula for the discount rate. Pero since yung problem nga ay walang sinabi na interest or rate of interest, kaya itong formula na to ang ginamit ko. So therefore, that is discount value, which is the 400 pesos. Then yung principal is 10,000 na, hindi yung 9,600. Kasi ang inutang mo naman talaga ay 10,000 pesos. So therefore, ang discount rate is 0.04 or that is about 4%. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Meaning, 400 is 4% of 10,000. Okay? Now, since meron na tayong discount rate, pwede na nating isolve yung rate of interest. Dito, class, kung mapapansin ninyo, tatlong formula yung ginamit ko. Una, yung itong formula na to, ayan, galing yan dito. Ayan, okay? So, that is discount rate divided by the 1 minus the discount rate. Ayan, okay? So, we have already the discount rate, yung 0.04 na nakuha natin sa taas. 1 minus 0.04. Therefore, ang interest rate is umabot ng 4.20%. So, ibig sabihin, class, yung tubo na ipinatong doon sa pera is umabot ng 4.20%. Pero yung discount rate, okay, na kinaltas sa'yo ng bangko bago mo pa makuha yung inutang mo, that is 4%. As you can see, most of the time sa discount, hindi nagkakalayo yung value ni discount rate sa interest rate. Kaya minsan, nalilito sila anong pinagkaiba ni discount rate kay interest rate. Itong interest rate, mga anak, ito yung actual interest na ipinatong doon sa pera. Si discount rate, ito yung percentage na tinanggal ni lender doon sa perang kinuha ni borrower. Yun ang difference nila, ha. Tandaan nyo yan. Si interest, yung actual interest na ipinatong doon sa perang inutang mo. Si discount rate, yung percentage ng perang tinanggal sa principal ng perang inutang mo. Okay? Then dito, we have another formula sa pagko-compute ng interest rate. Halimbawa, 'di ba? Alam naman natin kung magkano yung interest na tinanggal, yung discount na tinanggal sa pera mo, which is the 400. Then yung present worth, yun yung inflow sa'yo. Kung magkano yung lumabas, pumasok sa'yo, which is yung 9,600 na lang kasi nga tinanggal na yung 400. O kaya ganito para mas madali nyo maintindihan. Yung tinanggal sa'yo, tsaka yung na-receive mo lang. Okay? Yung ratio ng tinanggal sa perang inutang mo at yung actual value na na-receive mo lang. Yun ang interest rate. So that is 400 divided by 9,600. So that is 4.20%. Or may isa pang paraan, class, gamitan ninyo ng simple interest formula. Simple interest formula, ha, yung I equal to PNI. Tapos derive nyo lang yung formula, kunin nyo yung I. Okay, so that is I over PN. So yung I natin is yung kung magkano yung tinanggal sa pera mo. Principal is kung magkano na lang yung na-receive mo. Then yung N natin, di ba, kung payable for 1 year to, so that is 12 months. 12 months. Tapos sa isang buwan, meron tayong 12 months. So ang N nyo is 12 divided by 12. Then you will arrive at the same answer. Ayan, okay? So, kahit alin dito sa tatlong formula, pwede nyo gamitin. Basta alam niyo kung paano gamitin. Kung hindi kayo sigurado, di doon na lang kayo sa formula na binigay doon sa previous slide. Kasi ito naman yung formula na may connection talaga dito sa discount rate. Ayan, ha. So that is discount. Kaya pag uutang, tingnan maigi anong klaseng
pagpapatong ng tubo ang gagawin doon sa perang hihiramin ninyo. Lalo na sa mga lending companies, sa mga bangko, ayan, okay? So, you should be wise since kayo yung nag-aral ng engineering economy. I-apply ninyo sa real life situation, okay? In case na darating yung time na bibili kayo ng property, ganyan, or kailangan nyo talagang mangutang ng malaking halaga, halimbawa, kailangan nyo mangutang ng mga 100,000 pesos, okay? Definitely, hindi na yan gagamitan ng simple interest. So, you really have to understand paano gagamitin si compound interest, okay? Doon sa kontrata na pipirmahan ninyo. So, basahin maigi. Yun ang yun ang technique dyan, okay? The last one is inflation. Di ba tayo nararanasan natin to ngayon? Actually, hindi lang ngayon. Matagal ng panahon na nararanasan ng Pilipinas ang inflation. Pag sinabi nating inflation, yan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, tapos bumababa yung purchasing power ng pera. Purchasing power, ibig sabihin yung ability ng pera na makapag-purchase ng product. So, I'll give you an example ha. Let's say, halimbawa, nung bata pa ako, mga grade 5, grade 6 ako noon. I used to remember, pag nagpupunta kami ng mama ko sa grocery, yung 1,000 pesos ng mama ko, parang punong-puno na yung grocery cart. Diba? Pero ngayon, diba, pag dinala mo yung 1,000 sa grocery, swerte nang makapaglabas ka ng isang supot na goods. Diba? So, ano ibig sabihin nun? Nagmamahal ang presyo ng bilihin, pero humihina yung purchasing power ng pera. Okay? Actually, maraming factors kung bakit humihina yung purchasing power ng pera ng isang bansa. And huwag kayong mag-alala, hindi lang naman Pilipinas yung nakakaranas ng inflation, di ba? Halos lahat ng nasa third world country ay nararanasan yan. And sad to say, kasama ang Pilipinas sa kinakategorize as third world country. Tayo yung medyo mga, alam mo yun, yung mga mahihirap na bansang tinatawag nila. Okay? So maraming factors yan. Una, sa totoo lang, nakaka-apekto talaga yung corruption. Diba? Alam niyo naman yan. Aware naman kayo dyan. Okay? And hindi lang naman sa Pilipinas may corruption. Diba? In fact, pangatlo tayo sa pinaka-worst corruption. Diba? Most corrupted country sa buong bansa, sa buong mundo. Pangatlo tayo. So, ibig sabihin, meron pang dalawang nauna sa atin. Diba? Pwede natin sabihin na at least pangatlo lang kami. Hindi kami una. Parang ganon. Pero still, that is not good. Diba? So, isang factor yon. Also, another factor, hindi lang naman yung corruption yung sisisihin natin dyan. Another factor kung bakit tayo nakakaranas ng inflation ng isang bansa is yung paglakas ng dolyar versus sa piso. Diba? So, diba, halimbawa, ang ratio ngayon ng dolyar is 55 pesos yata. Sabihin natin ng 55 pesos. So, ibig sabihin, sa isang piso natin, sa 55 dollars, ang katumbas nun ay piso lang sa atin. So, ganun kahina yung purchasing power ng pera natin. Diba? That is why, kung patuloy na tataas ang presyo ng dolyar, patuloy na hihina ang halaga ng piso. Okay? So, maganda sana kung medyo magsasabay. Diba? Maganda sana kung matatapatan. Parang ganyan. Okay? Diba? Yung mga European country, mas mataas yung pera nila versus sa dollar. So, ibig sabihin, mas mataas yung purchasing power ng pera nila versus sa purchasing power ng dolyar. Tayo kasi, nakabase tayo sa Amerika, diba? Yung galaw ng market natin, naapektuhan tayo ng galaw ng market sa Amerika. Kaya tinitingnan natin is yung gano'n nakalakas ang dolyar versus sa lakas ng piso. Okay? And kung 1:55 pesos ang labanan, mahinang-mahina talaga. 'Di ba? Ang maganda sana kung medyo bumaba. Halimbawa, 1:25 pesos. Ayun, ibig sabihin medyo bumababa, medyo humihina yung dolyar versus sa piso. Pwede sana kung 1:1. Kaya lang imposible talaga yon. Okay? Kasi medyo mataas kasi ang economic standard ng Amerika compare sa atin. Kaya hindi talaga din pwedeng mangyari na 1:1. Pero malay ninyo, di ba, we could not tell. Malay ninyo, pagdating ng panahon ay umunlad na tayo talaga at maging 1:1 na. Di ba? So maraming factors mga anak kung bakit tayo nakakaranas ng inflation. But for the sake of discussion,
So, inflation can be computed as, we have here FC equal to PC1 plus F raised to N. Yung PC, that is the present cost ng commodity. Yung FC, that is the future cost of the same commodity. Kaya halimbawa, pinag-uusapan natin is inflation ng kamatis. Huwag nating isama yung presyo ng ibang bilihin. Okay? So, kaya ang mangyayari dyan mga anak, pwedeng sobrang mahal ng kamatis, pero sobrang mura ng sibuyas. Pwede yon. So, ibig sabihin, saan may inflation? Sa kamatis lang. Wala tayong inflation sa sibuyas. Parang ganon. Kaya lang, minsan kasi ramdam natin na parang lahat ng binili mo may inflation. Bakit? Sabay-sabay mo kasi binibili. Okay? Kaya parang feeling mo lahat may inflation. Pero kung i-itemize mo yan, halimbawa, bibilin mo lang is kamatis, ayan, mararamdaman mo na, oo nga, ang mura ng kamatis ngayon. Okay? Ang nangyayari kasi, pag namamalengke tayo, halimbawa, kung magluluto ka ng sinigang, lahat ng rekado ng sinigang, binibili mo na. Diba? Kaya parang ang feeling mo, lahat kasi sama-sama na, kaya feeling mo lahat may inflation. Pero actually, ang inflation naman mga anak, ang pinag-uusapan natin dito is commodity per commodity. So, ibig sabihin, kung inflation ng kamatis lang pinag-uusapan natin, huwag natin isama yung presyo ng sibuyas, ng bawang, at ng iba pang bilihin. Para ma-analyze natin kung talaga bang may inflation in this commodity. So, halimbawa, nagtaas ang presyo ng harina, pero hindi naman gumalaw ang presyo ng asukal. Pero bakit ang mahal ng pandesal? Kasi 'di ba, we all know na ang pinaka-main ingredient ng pandesal is harina. So, since may inflation sa harina, mararamdaman yun kapag bumili tayo ng pandesal. Ganun, okay? So, halimbawa, wala namang inflation sa harina, pero may inflation sa asukal. Halimbawa, ganun. Bakit ang mahal pa rin ng pandesal? Kasi we all know na ang isa sa ingredients ng pagpagawa ng pandesal is the sugar. Kaya, ramdam pa rin natin yung pagmahal ng bilihin. Kasi wala naman choice yung mga bakery kundi magdagdag ng presyo since tumaas din yung presyo ng ingredients na ginagamit nila sa paggawa ng produkto nila. So kahit na sabihin ninyo na nagmahal lang naman sa asukal, hindi harina, pero ingredients pa rin si asukal, kaya tataas pa rin yung presyo ng pandesal. So yun yung sinasabi natin na same commodity ha. Then yung F dito, ayan, so that is the annual inflation rate. Annual ha, kasi mga anak, per year din naman or per certain period din naman ang pagkakategorize ng inflation. Kaya pwedeng mangyari dyan, halimbawa, may inflation tayo ngayon taon, next year, pwedeng bumaba or tumaas. Ayun, pero inflation pa rin. Okay? Then yung N natin is the number of years. So I'll give you an example here. So let's say, may isang item na presently ang halaga niya is 1,000. Kung meron daw tayong 8% na inflation rate per year, magkano na raw yung same item na pinag-uusapan natin after 2 years. So remember ha, kapag inflation, we are talking of same item. Ha? So hindi natin pinag-uusapan yung inflation ng magkakasama. Okay? Kaya kung mapapansin niyo sa merkado natin, kung nakikinig kayo sa mga balita, ina-itemize doon kung anong item yung tumaas yung presyo at yung bumaba yung presyo. Okay, halimbawa, pwedeng tumaas, may inflation sa bangus pero walang inflation sa tilapia. Pwedeng ganon. Okay? So, what will be the cost of the item in 2 years? So, ang present cost natin is 1,000. Ang inflation rate natin is 8%. Then, ang tinatanong is magkano na siya after 2 years. So, ang N natin is 2. Then, we'll be looking for the future cost. Okay? So, plug in the values in the formula. So, the future cost is 1,166.40. So, ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, tataas yung item na to by 166.40 pesos. Okay? So, kung patuloy na magkakaroon ng inflation, sa mga susunod na taon, mas tataas pa yung presyo niya kung patuloy na magkakaroon ng inflation. Ngayon, class, may dalawa pa tayong formula in terms of as far as inflation is concerned. Ito yung kapag itong formula na to, kapag future worth ang pinag-uusapan natin,
Pero meron tayong principal at saka yung inflation rate. Ito kasi mga anak, itong formula na to, this is for future costs. Kung magkano yung magiging halaga ng commodity at a certain number of years. Itong formula na to mga anak, ito yung in relation sa compound interest. Ayan ha. So, kung inflationary economy at ang pinag-uusapan lang natin is yung paghina ng purchasing power ng pera dahil sa pagtaas ng bilihin, ito yung gamitin yung formula. Pero kung, eto may isa pa kasi, pero kung may inflation na tapos gagamitan pa ng compound interest, ayan, eto naman yung formula na gagamitin nyo. So magkaiba yan mga anak, magkaiba. Ito yung parang pag-compute ng future worth in terms of inflation kung saan nakikita lang natin is yung paghina ng purchasing power ng pera dahil sa pagtaas ng bilihin. Ito yon. Pero kung may kasama pang compound interest, ito yon. Ayan, kaya tingnan natin ha. An economy is experiencing inflation at an annual rate of 8%. If this continues, what will 1,000 pesos be worth 2 years from now in terms of today's pesos? Okay? So, makikita ninyo wala namang binanggit na compound interest. 'Di ba? Kaya ito yung formula na gagamitin. Plug in nyo lang yung given sa formula natin, makukuha nyo na yung final answer. So, ibig sabihin mga anak, kung patuloy na magkakaroon ng inflation rate, halimbawa ito nga, sa loob ng 2 taon, okay, in terms of today's pesos, yung 1,000 pesos ninyo, ang halaga na lang niya is 857 and 34 pesos kasi nga inflation. Okay? So, ibig sabihin, imbis na tumaas yung halaga ng pera, mas bumababa siya due to inflationary economy. Yan yun ha, kung paano nyo gagamitin itong formula to. Walang binanggit na compound interest. Pero dito, ayan, a man invested 10,000 at an interest rate of 10% compounded annually. Ayan ha. So pag may nabasa na kayo na compounded something, etong formula na to ang gamitin nyo. Okay? So what will be the final amount of his investment in terms of today's pesos after 5 years if inflation remains the same at the rate of 8% per year? Ayan, okay? So dahil ito ay ininvest, ayan, so titignan natin magkano yung tinubo. In fairness, may tinubo naman kahit na may inflation kasi nga ginamitan ng compound interest. So kung makikita ninyo, ayan, tumubo naman siya ng 960 and 86 cents. Pero 'di ba kung titignan natin, 960 and 86 cents sa loob ng 5 taon. Napakababa naman nung tinubo. 'Di ba? Pero at least tumubo. Okay? Kasi nga, unang-una, bakit ang baba ng tinubo? Kasi nga, unang-una, may inflation. Kaya hindi din ganun kalaki yung tinubo ng pera niya. Ayan ha, ulitin ni ma'am ha, pag simpleng future worth lang ang pinag-uusapan, ayan, walang babanggitin sa problem na gagamitan ng compound interest, ito yung gagamitin nyo. Pero kapag ginamitan na ng compound interest, ito naman yung gagamitin nyo. So, yun yung pinagkaiba niyan. Okay? Ayan. So, thank you so much. I'll just post this video lesson sa Google Classroom natin. Thank you.